Alam niyo bang maraming Pilipino ang naniniwalang dapat manatili si dating Pangulong Duterte sa kustodiya ng ICC sa The Hague? Wala palang makakauwi muna. Wala. Sa national survey ng WR numero, 45% ang pabor na manatiling nakakulong ang dating Pangulo habang 33% lang ang tumutol. Mayorya rin ang nagsabing dapat maaresto at mapanagot ang iba pang kapwa-akusado ni Duterte. Tama ka, Cleve. Lumitaw din sa kaparehong survey na 41% ang naniniwalang dapat ipatupad ng Malacanang ang posibleng warrant of arrest laban kay Senador Bato de la Rosa. Pero 41% din ang nagsasabing dapat protektahan ng Senado si De La Rosa sa posibilidad na maaresto ng ICC. So ang tanong ngayon, ano nga ba ang pinapahiwatig ng survey? Totoo ba ang sinasabing pag-aresto ng ICC kay Senador De La Rosa? Di ba hindi na pumasok nga si Senador De La Rosa mula nung sabihin ng Ombudsman na nakatanggap sila ng unofficial copy ng arrest warrant ng ICC? Eh kayo ba, Cleve at Carlo, naniniwala ba kayong dapat protektahan ng Senado si Bato kahit siya ang chief implementer ng war on drugs? Yan ang tanong natin. Pero Kailangan ba siyang protektahan? maiba muna ako kasi si sige. Senator Bato hindi na nagpapapasok sa Senado. Yes, diba? Okay. Pero meron kaming kasama dito sa show ng With Due Respect na kahit birthday niya today, pumasok pumasok siya. Oo. Okay. So happy birthday to our executive producer, Dago. Happy birthday! Happy birthday! At ang sabi ng survey, 100% ng mga Pilipino binabati siya happy birthday! Mamaya po batiin nyo din po siya. Happy birthday! Sa mga comments natin sa live stream. Yes. Pero yun nga, no? So balik nga tayo Yes, sa Carl. ng survey. Ako, kung tatanungin niyo ako, dapat hindi protektahan ng Senado ang si Bato de la Rosa pagka hinapagan na siya ng warrant of arrest. Dahil una, yun na nga yung sinasabi natin na talagang kaya kailangan natin ng ibang institusyon na huhusga sa mga taong involved sa war on drugs. Eh, baka sabihin yung sariling institusyon natin, hindi talaga sapat. Diba? Na para talagang mahabol ng hustisya yung mga dapat managot. Tsaka di ba sila yung nagpapatupad at gumagawa ng batas, di ba? Kaya nga may hearing kasi in aid of legislation. Tapos, poprotektahan mo ang kapwa senador mo na may mga lalabas na ngang warrant, hindi ba parang mali ito? At hindi siya magandang ehemplo, di ba? Parang yung mismong mga mambabatas natin, sila ba pala isusunod sa batas? Parang gagawin ng sanctuary yung Senado, bagamat hinahabol na sila ng batas, no? Kasi yung warrant of arrest naman ng International Criminal Court, bagamat hindi pa talaga lumalabas, no? Hindi pa confirmed, no? So far, nanggaling pa lang yung balita na yan kay Ombudsman, no? Boying Rimulya. Kapag lumabas yan, yan ay parang community ng mga bansa o mga nations, diba? Pandaigdigan na sinasabi na siya ay hinahabol ng batas at hinahanap, diba? So dapat talaga na hindi siguro gawin ng Senado na proteksyonan si Senator Bato de la Rosa. And anyways, kaya ba nilang proteksyonan yan kung hindi na din nagpapapasok at nagtatagulat sa kasalukuyan? Nasaan na nga ba din siya? Yun din ang parang tanong. Carlo and Maine, ang isa din kasing issue nga na nababasa ko sa social media ay may tampo din yung mga kababayan natin kasi usually yung mga ordinaryong mamamayan kapag ikaw naman na hindi ka nagpapapasok, no pay ka. No pay ka. Diba? No work, no pay yan Pero sa case ni Senator Bato de la Rosa, parang kinlarify ni Senate President Tito Soto na syempre, may sahod pa din siya. It doesn't apply. Bakit na naman ganon? Diba? At ako nung nakaraang linggo, diba, napakahalagang bahagi ng isa sa mga legislative functions ng isang senador ay yung pagpapasa ng budget. Exactly. Na siya mismo ay dapat magtatanggol ng ilang mga departamento. Siya mismo hindi sumipot. Talagang klaro sa panahon na kailangan binabantayan ng higit ng taong bayan ang budget. Absent ka. Napagtas mong mangako na ipagtatanggol mo at itataguyod mo yung interes ng iyong mga botante at ng mga mamamayang Pilipino. Nangampanya ka na itataguyod mo nga yung karapatan ng mamamayang Pilipino na magiging mabuti kang senador. Pero ngayon, hindi ka nagpapasok at nagtatago ka pa ngayon at may mga nagsasabi pa na kailangan protektahan siya ng Senado. So, malaki talagang tunggalian ng mga ideya to at mga paniniwala. So, for me, dapat di nga siya protektahan talaga ng Senado. Kayo, ikaw, Cleve, di ba? Ganda naman yung ano mo. Tsaka iniisip ko na nga lang din na ang pinag-uusapan kasi dito kapag yung lagi din nating pinapaliwanag dito sa With Due Respect, yung crimes against humanity ay isa sa mga pinaka-worst na krimen na maaaring makumit ng isang tao. Bagamat hindi pa naman nabibigyan ng judgment, hindi pa nahahatulan na guilty
si Senator Bato de la Rosa doon sa krimen na ito, kailangan niyang harapin yung kaso, yung paglilitis. Kasi doon yung tamang proseso, doon natin malalaman. And alam mo, sa mga past surveys ng WR numero, nakita din namin na ang para sa ating mga kababayan, kaya din para sa kanila, dapat harapin ni President Duterte yung kaso. Kasi yung trial yung magsasabi kung siya ba ay guilty, siya ba ay mako-convict, di ba? And pero hindi na din ako magugulat kung darating yung warrant of arrest, uusad yung investigasyon at saka yung paglilitis na sila ay medyo tagilid dito kasi matatandaan mo bilang PNP chief, no, dating chief ng Philippine National Police, isa talaga si Senator Bato de la Rosa din doon sa mga pangunahin nagpatupad nung malawakan na bayolente, no, at brutal, no, na mga patayan doon sa war on drugs. And hindi siguro mahihirapan makahanap ng mga ebidensya din yung mga prosecution doon sa ICC dahil nung sila po ay nasa kapangyarihan, mayat-maya din naman nila talagang angkinin na sa kanila galing ang utos dito sa patayan, itong panahon ng giyera kontra droga ng nakaraang administrasyon. Dagdag lang din, no, Cleven Carlo, hindi lang pag-angkin, pagmamayabang pa. Tama. Sa kanila galing. Ang nakakalungkot dito, nabanggit natin, di ba sila yung chief implementer ng war on drugs? Bakit yung mga pinatay ay noon, yung mga ang tinatawag nito ay nanlaban, kaya mo lang biglang patayin without due respect. Pero ikaw ngayon, na ikaw ang chief implementer nito, ay bigla kang magtatago. Nasaan ang hustisya doon? Oo, na kung kailan sila na ang hinahabol ng due process, sila mismo ay hindi tumatalima dito. Akala ko ba sila ay matatapang? Oo, di ba? May Ngayon ika niya, di ba? Gusto ko lang i-contrast dun sa isa sa mga biniktima nila nung panahon ng drug war, si Congresswoman Laila de Lima na pinaaresto rin. Parang medyo may ganun ding level na pero hindi nagtago, Carlo. Yun ang gusto kong ipunto. Hindi nagtago at talagang hinarap niya, no, na talagang klaro, nag-press conference pa siya na mayak-iyak pa si Senator de Lima no panahon niya. Haharapin niya at hindi siya magtatago dahil alam niya, malinis sa kanyang konsensya, na wala siyang guilt. Yeah. Ito siguro talaga yung problema nung nasa poder sila, ang lagi nilang sinasabi, kung wala kang tinatago, kung hindi ka gumawa ng kasalanan, huwag kang humarap ka, di ba? Huwag kang magtago sa batas. Pero sila ngayon to na nagtatago. tago sa batas at hindi talaga panghabang buhay ang nasa poder ka, no? Sabi nga ni Attorney Ligutan nung nakaraang episode natin, nakaraang linggo, yung mga nasa DDS universe. Mga Duterte universe, hindi talaga panghabang buhay ang kapangyarihan. Ngayon po kailangan nyo ng humarap sa pananagutan. So ang tanong ngayon, kung nagtatago ka, ikaw ba ay may kasalanan? Ayun. So yun nga, no? Yun nga, tapos i-quote lang natin, nasabi nga niya, "Arrest me, Mr. Trillanes, and make my day." Soundbite na soundbite. Where are you now, Senator? Where are you, sir? Next year pa yung birthday ko, pero baka isama ko na yan sa mga birthday wishes ko.